Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Trisha May M. Pantalyon at narito ang mga napapanahong balita. Ngayong araw, itutuon natin ang ating pansin sa isang lumalaking problema na nakakaapekto sa milyong-milyong Pilipino, ang noise pollution. Lalo't malapit na ang pagdiriwang ng Pasko, kaya't marami sa ating Pilipino ang naghahanda sa pagsalubong nito. At isa na rito ang pag-iingay. Para sa karagdagang detalye, narito si Jared Asyong nagbabalita. Thank you. Currently, karamihan sa mga major roads sa Pilipinas ay sobrang congested with vehicle speeds na sobrang bagal na yung rush hour. Sa ibang areas, halos standstill na ang traffic at inaasahang mapagtuloy ang delays hanggang mamayang gabi. Para sa mga nasa daan, we recommend na maghanap ng alternative routes or gumamit ng navigation apps para maiwasan ang traffic. Commuters din ay dapat mag-prepare for longer travel times, lalo sa mga busy na business district at residential areas. Maraming salamat, Jared. Ngayon, itutuon naman natin ang ating pansin sa Island Garden City of Samal kung nasaan si Rhea Mel Amora. Rhea Mel? Magandang araw, Trisha. Kasalukuyan ay andito tayo ngayon sa Island Garden City of Samal. Ngayong araw ay makakapanayam natin ang isang opisyal mula sa CPOSO or the City Public Order and Safety Office upang pag-usapan ang kanilang aksyon laban sa maingay na motorsiklo o mga bora-bora, pati na rin ang kanilang hakbang para sa ligtas na pagdiriwang ng Pasko, partikular na sa paggamit ng mga lantaka o boga. Ang bura-bura isa ay pag-disturbance sa bakal siya, labi na gabi na natulog, labi na mga bata, so magisa sa kasada, siyempre sabang lugayo, makamata mga tunatulog na bata or mga trabahante na nagpahuway, kagigig trabaho. Then ang kanang bura-bura mang budod is mahulog din na siya o public disturbance o community disturbance kay mas kung wala pa'y Pasko, magpabukan na then delikado din na siya. Kaya tungod, ang kanang mga ginagamit is improvise lang siya, kanang balimurag. Delikado din kay pag di siya proper, tapos mabutan pang kamot, napay-tendency na magsila siya ma-injured o mapagtag kamot. Hindi nga, ginadakop din na sa mga, ang kami is, buwan ang dito sa safety lang, pero ang kanang nag-a-apply doon, ang nag mostly is ang beauty. Habang papalapit ang Kapaskuhan, muling napupuno ang ingay ng ating komunidad, hindi lamang mula sa musika at kasiyahan, kundi na rin sa mga paputok. Bagamat ito'y tinuturing na ligtas na alternatibo laban sa mga bawal na paputok, ang realidad ay nananatili itong delikado. Ngayong Kapaskuhan, gawing mas makabuluhan ang selebrasyon sa pamamagitan ng ligtas na mga aktibidad. Iwasan ang lantaka o anumang uri ng paputok upang lahat tayo ay ligtas ngayong paparating na Pasko. Laging tandaan, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Muli, ako si Rhea Mel Jean B. Amora mula sa Himpilan ng Katotohanan. Balik sa iyo, Trisha. Maraming salamat, Miss Amora. Muli, ito ang mga napapanahong balita. Ako si Trisha May M. Pantalyon at andito kami para sa inyo saan man sa mundo. Maraming salamat at magandang umaga.